Mula po mismo sa Malacanang, mariin po kinukundi na ngayon ng Malacanang ang usapin, meron naman ng oil crisis sa bansa at sinasabing sapat ang supply ng langis, ngunit umiiral po yung price disruption. Yun pala problema sa akin, na price disruption, bunsod daw po ng tensyon sa gitnang silangan. Sinabi daw po ni Energy Secretary Sharon Garin at iginigit din daw po ni Secretary Yusek Claire Castro na wala pong krisis sa supply ng langis, kundi nagkakaroon lamang po ng kaguluhan sa presyo dahil sa kaganapan po sa gitnang silangan. Ayun pala, Sen, wala tayong kakulangan sa supply. Hindi lang daw talaga mapigil yung pagsirit ng presyo. Ayun nga dapat ipaliwanag. Kung wala tayong problema sa supply, bakit sumirit ang presyo? Na pati ang asawa ko nga dinidiscuss na, sabi niya, yung nabibili kong 100 dati? Sa laman ng basket nito, 200 na. So, paano ngayon? Hindi kaya pangkaraniwan na, lalo na sa mga kababayan nating nasa kalagayang mahirap. Paano ngayon? Wala bang epekto doon sa kanilang pangangailangan, sa mga pangunahing pangangailangan? Pagkain? Tsak po, meron yan, sir. Paano yung inflation ngayon? Yung pinag-uusapan natin dito, Jen, yung banner inflation. Yung banner inflation, ito yung magkakasama yung langis at saka pagkain. Yan ang mahirap kontrolin. Yun ang pinag-uusapan. Kung core inflation lang, medyo manageable yun. Manageable po yun. Ngayon, kung halimbawa, sumirit ang presyo at hindi lang pangkaraniwang pagsirit ito, mahigit 100%. Dahil sabi mo, tataas na naman ng 10 piso. Bukas, Sen. Doon nga sa pangkaraniwan nating buhay, bago nangyari ito, yun lang, tumaas lang siya ng piso, 2 piso eh. Ay, nako. Nagkakanda ipit-ipit na eh. Paano ngayon ito? 100% ang itinaas. Nakwenta ba, nakwenta ba ng ating mga economic managers kung gaano ang pagdadalamhati na idudulot pa ito sa mga kababayan natin? Umani ng pagbatiko sa pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na wala pang oil crisis sa bansa. Ito ay dahil nananatilian niyang may supply ng langis sa bansa kahit mataas na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Hamon ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando kay Undersecretary Castro, lumabas ng opisina nito para malaman ang tunay na kalagayan ng mga ordinaryong Pilipino. Ang Malacanang na lang din anya ang hindi nakakaalam na may krisis na ng langis sa bansa. Ayan, Undersecretary Claire Castro, PBBM at kayo mga nandyan sa palasyo. Kayo na lang ho ang hindi naniniwala na may krisis na nararanasan ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Dagdag pa nito, dapat naka-emergency mode na ang Marcos Jr. administration at hindi panay ayuda ang solusyon. Dapat ho, ang attitude ninyo ay crisis mode na, emergency mode. Ang maganda nyong gawin, isuspende nyo yung excise tax, yung value-added tax sa mga produktong petrolyo, i-address nyo yung issue ng sahod ng mga manggagawa. Walang problema sa ayuda, pero kung ang tugon ninyo sa problema ay puro ayuda lang, napakalaki ho ng problema natin. Mismong mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ang nagsasabi, may krisis, may problema, dapat umaksyon na ang ating gobyerno. Maging si Navotas City Representative Toby Chanco, nagtataka rin sa naging pahayag ng palasyo. Hindi ko matanggap yun. Wala pa tayo sa crisis. Ang taas na tinaas ng presyo ng langis, di ba? Pag nagpapakarga ka nga ng diesel, pataas ng pataas eh. So paano namang wala tayo sa crisis? Binatikos din ng Makabayan lawmakers ang tila anya ay pagsasantabi ng PBBM administration sa kinakaharap nating sitwasyon. Kinokondena nila ang kakulangan ng agarang pagkilos ng Malacanang. Dagdag pa ng mga ito, ang pagmamaliit sa krisis ay panghihikayat ng pagiging kampante, nagpapabagal sa aksyon at nagtutulak sa publiko na ituring na normal ang lumalalang kahirapan.
Thank you.